Kailangan ko na ulit gupitan si Kenshin dahil mahaba na naman yung buhok niya. Hello, minasan konnichiwa. Tara samahan nyo kami today's mini vlog. Pagkatapos namin sunduin si Kenshin sa school niya, ay dumiretso muna kami dito sa supermarket para mag-grocery. Pagkatapos naman naming mamili, ay napunta na kami dito sa counter para magbayad. Kenshin naman ay naglalaro kaya binabantayan siya ng papa niya. Ganyan na ganyan po yung anak kong mga auntie sa tuwing namimili kami. Hindi takbo ng takbo ay naglalaro dun sa upuan. Katapos namin mag-grocery, ay uwi na rin po kami kagad. Hi. Hi. Hello. Tao. Aywa. Ande. Kauwi po namin ng bahay, ay agad-agad na rin po ako nagluto ng hapunan namin. Una ko pong niluto, ay nag-ihaw na ako dito ng atay ng manok. Maliban sa adobo, parang mas masarap tong atay ng manok kapag iniihaw. Bago ihawin, ilagay nyo muna ng asin. Tapos kapag naluto na, ay sausaw nyo po sa suka. Si Joji. koにかおいしいよこれな。ニコおいしいよこれ。リボおいしい。嫌だ。リボやだ。Tapos na nga po ako magluto ng atay ng manok. Sunod ko namang ginawa ay nag-ihaw na ako dito ng isda. Habang hinihintay ko yung maluto ay magigisa na ako dito ng gulay. Hindi ko po alam kung anong tawag dito sa lulutuin ko. Ang alam ko lang ay nagigisa ako dito ng gulay mga auntie. Naluto ko na yung pecha, inilagay ko na rin tong toge. Haluin lang po, tapos maglalagay na po tayo dito ng pampalasa. Nilagay ko nga pala ay salt and pepper at saka magic sarap. Ito naman sa miso soup, ay naglagay na ako ng tulya. Kami mga Ilocano, ang tawag namin dito ay ukyang. Inyo po mga auntie, ano pong tawag nyo dito? Habang nagluluto nga pala ako, ay niligpit ko na itong mga pinamili namin kanina. Inuna ko munang magluto kaysa magligpit ng pinamili namin mga auntie. Pagkatapos ko magligpit, ay naluto na nga rin po pala itong ginisa kong gulay. Si Kenshin naman ay gutom na ata, kaya nakabantay na naman. Habang hinihintay ko maluto yung isda, ay nagwalis muna ako dito sa sahig. Mama, kano na Kenshin mo? O, dakara dyan, mama, wakaranay mo, mama. Watashi mo chintao. So yun nga mga auntie, nawawala yung laruan ni Kenshin kaya gusto niyang ipahanap sa akin. Yan sabi ko ay mamaya na lang hanapin pagkatapos namin kumain. Diba nag-aasikaso ako dito ng pagkain namin, siya po naman ay umupo na dahil gutom na ata. Tinanong ko nga yung asawa ko kung gusto niya ng plain na kanin. Ang sabi nga niya ay gumawa daw ako ng ojiya. Diba nagluluto ako dito, si Kenshin naman ay lumapit. Nakamot nga niya yung mata niya dahil makati daw. Habang nagluluto ako ng ojiya ay naluto na rin itong iniihaw kong isda. Alam niyo po mga auntie, kahit tatlo lang po kami ay marami din akong piniprepare na pagkain namin. Yan lang po isa yung hinahain ko, dalawa o kaya tatlo. Yan ang gulay, soup, kapag walang karne ay isda. Mga niluluto ko po ay nauubos namin. Wala po nasasayang, kung may matira man ay nilalagay ko sa rep tapos kinabukasan ay inuulam ulit namin. Katapos ko nga magluto ay sa wakas kakain na rin ako mga auntie. Minasang itadakimasu. Habang kumakain po kami, si Kenshin naman ay naantok na. Ito nga po pala yung simpleng hapunan namin. Buti na lang po, hindi maarte itong dalawang hapon ko. Kung ano po yung niluluto ko, ay kinakain naman nila. Habang kumakain nga pala kami, ay nanonood kami ng TV. Gigi babang itai. Gigi babang ye-chan. Mire-chan? ちょ Ere-chan? ちょ Ere-chan? Pagkatapos namin kumain yung dalawang hapon ko ay bising-busy na naman. Kaninang tanghali pagka-uwi ni hapon galing trabaho ay natouch ako sa binigay niya. At ngayon mga auntie, nagpa-print po siya ng picture namin ni Kenshin. Kaya etong pinaprint niyang picture ay sasabit ko dito sa pader. Alam niyo po ba mga auntie, mababaw lang po yung kaligayahan ko. Simpleng bagay man itong ginawa ng asawa ko pero kinikilig at tuwang-tuwa ko sa kanya. Ito naman po yung mga picture namin na nakasabit dito sa pader. Niligpit ko na nga rin po pala itong mga tinupi ko. Nung nagpunta nga pala kami sa Aeon Mall, may nabili akong lagayan sa 300 coin. Mura nga lang po nitong nabili ko, ang isang lagayan po kung sa peso ay nagkakahalaga ng nasa 110. O diba, may lagayan na si uncle nyo ng boxer short niya at ng medyas niya mga auntie. Kapag dito po kasi kami natutulog sa baba, ang lagayan ng mga damit namin ay karton. Ililipat ko na lang sa kanya-kanyang lagayan kapag doon na kami sa taas matutulog. Pagkatapos kung may ligpit yung mga damit namin, ay gugupitan ko naman si Kenshin. Tutusok po kasi yung mata niya dahil mahaba na yung buhok niya. Para hindi po mapunta yung mga buhok sa katawan niya, ay binalutan ko siya ng plastic. Kuchika? Ano?
Paggupit po ng buhok ni Kenshin, ako po talaga lagi yung gumagawa. Trim lang po yung lagi kong ginagawa para hindi lang po matusok yung mata niya. Buti na lang, hindi siya magulo at hindi siya umiiyak kapag ginugupitan ko. Simpot na nga rod ante nung nagulukot agungutak Simula po nung mag-1 taon si Kenshin hanggang ngayon, ay ako na po talaga yung nagugupit sa kanya. Kahit sa salon po, ay hindi ko pa siya nasubukang ipagupit. Kaya naman po natin mga nanay, syempre tayo na po yung gagawa. And fast forward na nga po mga auntie, pagkatapos po namin maligo ni Kenshin, nag-blower na rin kami ng buhok. Pagkatapos namin mag-blower, ay pumasok na kami sa kwarto para matulog. Si Kenshin naman ayaw pa niyang matulog at niyayakapan niya yung papa niya. Sobrang sweet po ng anak ko, gustong-gusto niya na nagyayakapan kaming tatlo. Minsan naman, kapag narinig niya na naglalandian kami ng papa niya, ay nagsiselo siya. Sobrang sweet po ni Kenshin pero napakaseloso. Parang ako lang mga auntie. So yun lang po at dito na po natatapos ang aking mini vlog. Maraming salamat po. Thank you for watching. Sayonara and... Sana, bye-bye! Urusa.